Yes, good mornings din sa inyo dyan, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa ating mga televiewers. Mr. Aurelio, hindi pa naman po nakakalabas ng ating Philippine Air Responsibility itong si Bagyong Waning. So sa mga oras sa ito po ba, ano na po ang lagay o kondisyon nitong ating binabantayan na Bagyong Waning na may international name nga po na Sulik? Sa mga oras ito ay si Bagyong Waning habang ito'y kumikilos na napapuntang Taiwan, Batanes area ay humina ito at ngayon po ay umabot ng 165 km per hour. Ito yung lakas ng taglay ng bagyong ito. Samantalang yung gustiness ay umabot sa 200 km per hour. Inaasahan po natin yung patuloy kikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 km per hour. At inaasahan po itong si Bagyong Waning na tatama sa Taiwan bandang bukas ng umaga at inaasahan pa rin natin na bukas din ng umaga ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. At nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 1 dito lamang po sa Batanes Group of Islands. Mr. Aurelio, since nabanggit mo na ang tungkol dito sa paghina nga nitong si Bagyong Waning, nakapansin-pansin nga, ngayon ay meron na tayong 165 kilometers per hour na hangin nito at pagbugso nga na 200 kph. So ayun, mapapansin talaga natin na kumpara nitong mga nakarang araw, ito po ay nagkaroon nga ng paghina dito sa taglay nitong hangin at pagbugso. So ano po ba ang naging dahilan? Bakit po nagkaroon ng paghina dito kay Bagyong Waning? At inaasahan po ba natin na sa mga susunod pang oras magiging tuloy-tuloy na po yung paghina nito habang ito ay kumikilos papalapit dito po sa bansang Taiwan? Dahil sa itong si Bagyong Waning nasa lugar na malamig at ito ay napapasukan ng malamig na hangin sa Bagyong Waning kaya po humina itong si Bagyong Waning at inaasahan pa rin natong hihina habang ito ay papalapit sa Taiwan, Batanes area. So ayan, magandang balita na rin yan para sa ating mga kababayan na meron nga tayong mga kababayan din dito sa Taiwan. So ayan, ito nga pong si Bagyong Waning, inaasahan po natin na patuloy po itong hihina dahil nga sa malamig ang panahon dito sa tinatahak nitong lugar. At ito naman dahil alam na natin ang lagay nitong si Bagyong Waning, ano namang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. At lalong-lalo na nga dito sa Batanes Group of Islands na hanggang ngayon po ay nakataas pa rin dito sa Storm Warning Signal number 1. Tama, itong si Bagyong Waning ay inaasahan po natin na lalapit ito sa bandang Batanes at Taiwan area. Kaya po doon po sa Batanes Group of Islands ay inaasahan pa rin natin may mga pag-ulan at malakas ang hangin dulot nitong bagyong papating sa area po niyan. Pero sa lalabing bahagi nating bansa tulad ng Western Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay makakasa po ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Dito naman sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng ating bansa ay magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Ibig sabihin po yung halos buong bansa except po yung Batanes Group of Islands ay fair weather po tayo. Kaya naman para po sa ating mga kababayan dito po sa Batanes Group of Islands, talaga po nga pag-ibayuhin po natin ang pagmomonitor sa ating lagay ng panahon since kayo nga po ay inaasahan po na makakaramdam po talaga ng epekto ng pagdaan nitong si Bagyong Waning. At ngayon naman po dahil minomonitor rin natin ang lagay ng ating mga karagatan, dahil ito ay para rin naman sa kapakanan ng ating mga kababayang mangisda. Meron pa ba tayong nakataas ngayon na gale warning at saan-saan bang mga baybayin ito? Tama, meron pa rin tayong gale warning at doon pa rin sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon at eastern seaboards ng Central Luzon. Kaya po inaasahan po natin doon sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon ay ang lagay ng mga karagatan po doon ay rough to very rough at ang inaasahan po natin na taas ng alon ay 3.5 hanggang 5.0 meters. At inaasahan po natin po doon na malakas na hangin mula sa 52 hanggang 68 km per hour. Doon naman sa eastern seaboard ng Central Luzon, ganun pa rin rough to very rough ang kalagayan ng dagat at ang taas ng alon po doon ay mula 2.8 hanggang 4.5 meters. Ang lakas ng hangin po doon sa eastern seaboards ng Central Luzon ay mula 45 hanggang 63 km per hour.
So ang mga lugar po doon na maapektuhan ng gale warning, ito yung Babuyan, Calayan, northern coast ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela at Aurora. Ayan po, para po sa ating mga kababayan na kabilang po dito sa mga nabanggit na baybayin, bawal pa po kayong pumalaot dahil malalaki po ang mga alon. Dulot nga po ito, nito malakas din na hangin. Kaya po kayo po ay mag-monitor din sa lagay ng panahon at kayo po ay magstay muna sa inyong mga bahay. At eto naman, Mr. Aurelio, since weekend nga tayo, ano bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon ngayong darating na weekend? Tama, una-una kapag itong si Bagyong Waning, ay tuloy ang lumabas sa ating Philippine Air Responsibility pagdating ng Sabado ng umaga. Ito namang yung habagat ng hinihilan mismo ni Bagyong Waning ang mga apekto sa ating bansa, mostly po sa Luzon and Visayas. Kaya makakasa tayo na mapag-ulan, mostly po dito sa western section ng Luzon kasama Metro Manila. Ganun din ang western Visayas. So gaano karaming ulan, mga light to moderate rains po at may thunderstorm. Last question na lamang, Mr. Aurelio, dahil nga inaasahan nga natin na itong si Bagyong Waning ay malapit na ring lumabas dito sa ating Philippine Air Responsibility. Meron na ba kayong namomonitor na posibleng sama ng panahon o bagyo na maaaring sumunod dito kay Bagyong Waning? Sa loob po ng 3 araw, mula ngayon, Friday, Saturday hanggang Linggo, wala po tayo na inaasang pang panibagong namumong sa mga panahon tulad ng low pressure o bagyo. Ang inaasahan po natin, paglayo nitong si Bagyong Waning at maaaring pumunta ito sa bandang China, ito namang habagat ang mostly ang dominant weather system natin ang makaka-apekto sa ating bansa, mostly po ang Luzon at Visayas. Ayan nga po, maraming salamat, Mr. Aurelio, sa ibahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa inyo at paalala po ulit dito sa Batanes Group of Islands ay dapat maging handa po tayo dahil itong si Bagyong Waning ay papalapit na po sa Taiwan and Batanes area. Ayan nga po, natunghayan po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Download the Air 21 mobile app on your iPhone to avail of shipment tracking, rate calculator, and locations listing. Air 21 mobile app is also available on iPod Touch, iPad, Android, and BlackBerry. Know more about the Air 21 mobile app on air21.com.ph. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio.